Welcome sa Kalingap at Elia Vlogs. Magandang gabi at bago tayo mag-umpisa, pakisuyo si Kuya Bal Santos Matubang ay subscribe ninyo, si Ate Edna Vlogs at si Kalingap Rab. At ito ay GTTO. Kero po ito kay Mr. J, the PWD. Pakisubscribe po siya at nais ko lang po magbigay ng isang maikling reaction ukol sa mahusay natin na charity vlogger na kalingap, si Mr. J, the PWD. May napanood po ako sa isang video niya, naka-upload lang, halos 3 oras ang nakakaraan. At doon po sa baba ay may nag-comment po, no? Isang negative na comment na ang pwedeng makapagpatotoo ay yung mga taga rito sa abroad. Kung yung pong sinabi niya, nitong si Lucila Cortez. Maraming Lucila Cortez, pero kung ito man ay fake, wala tayong magagawa. Pero kung sino man kung ito ay totoo man, nandiyan sa comment section ng upload ni Mr. J, na sabi niya ay may passport na ako. Yun po ay isang expression ng isang tao na nangangarap na makarating sa ibang bansa, na makasakay sa isang eroplano patungo sa ibang bansa, at siya ay nagsisikap na magkaroon ng unang requiremins para makarating sa ibang bansa. Maging kami ay dumaan sa ganyang proseso, no? At masaya siya. In-express niya na may passport na siya. Subalit meron lang po akong napansin na isang comment sa comment section na nakikita niyo po diyan sa thumbnail. Ang pangalan niya ay si Lucila Cortez. Kung yun po ay tunay, walang problema. Kung yun ay fake, wala rin problema. Pero meron siyang isang malaking problema. Dahil gusto ko lang pong payuhan na nagmumula sa salita ng Diyos o kahit sa batas ng tao, na yung comment niya na sabi niya bawal sa abroad ang ganyang may mata, no? Yung sinasabi na may problema sa paningin. At tingnan po natin ang side ng ating Panginoong Hesukristo, kung anong sinabi niya tungkol sa mga taong may kapansanan. Sa Lucas 14, kabanata 12 hanggang 15, ito po ang sinabi, no? Pagkatapos sinabi rin niya sa nag-imbita sa kanya, kapag naghanda ka ng tanghalian o hapunan, huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, o mayayamang kapitbahay, dahil baka imbitahan ka rin nila at masuklian na ang ginawa mo. Sa halip, maghanda ka, imbitahan mo ang mga mahihirap, mga pilay, mga bulag, at iba pang may kapansanan, dahil magiging maligaya ka dahil wala silang maisusukli sa iyo. Susuklian ka sa pagkabuhay muli ng mga matuwid. Narinig ito ng isa sa mga bisita. Sinabi niya kay Jesus, maligaya siya na kumakain sa kaharian ng Diyos. Kita niyo po, ano? Aling Lucila Cortez, maski si Jesus, wala pong binanggit dito, no? Ng negative sa mga may kapansanan. Sa halip, inimbitahan niya sila. Mas pinahalagahan niya yung may kapansanan kaysa doon sa mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, o mayayamang kapitbahay nitong nag-iimbitang ito, na mismo kahit si Jesus ay inimbitahan, no? Kaya kung lawakan natin dito naman sa kasalukuyan, meron tayong alam na sa ibang bansa, na ibang religion,
na nakasulat sa passport na don't interfere in any religious belief. Na wag tayong makikialam sa paniniwala nila sa kanilang reliyon, ano? Yun po. Pero wala pong sinasabi tungkol sa kapansanan ng mata o kapansanan ng paa o ano ang kapansanan ang hindi pwede. Sa katunayan po, maski ako nag-assist ako sa mga umuwi ng Pilipinas at may mga pumupunta rin. Sila po ay special treatment. Sabi nga, pag dumadaan po, sa fast lane po sila dumadaan. Binibigyan ng pabor ang lahat na may mga diferensya para hindi na pumila at mapabilis ang kanilang pagbiyahe, ano? At sila ay, kung may pila man, ay pinalalampas at priority ang may mga kapansanan. Kaya, yung pong sinasabi ninyong may diferensya ang mata, hindi ko po alam kung saan bansa abroad yan sinasabi mo, may pinagbabawal ng ganyan, ano? Dahil buong mundo, may mga problema ang mga tao, pwedeng may mga kapansanan lahat. Walang pwedeng bansa na sasabihin yung perfect ang figure. Kaya, isa pa, nakaragdagan tungkol sa sinabi ni Panginoong Hesus, ano? Para maliwanagan po kayo dahil hindi tama basta tayo nagko-comment sa comment section ng mga kalingap nang hindi natin naunawaan ang ating sinasabi. Kaya ito po ay payo uli na nagmumula sa salita ng Diyos. Sa Marcos, Kabanata 7, talata 32 at hanggang 35. Ito po muli. Dito ay dinala sa kanya ng mga tao ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita at nakiusap sila sa kanya na ipatong sa lalaki ang kamay niya at inilayo niya ang lalaki mula sa mga tao. Pagkatapos, idiligay niya ang mga daliri niya sa mga tainga nito at matapos dumura, hinipo niya ang dila nito at tumingala siya sa langit. Huminga ng malalim at sinabi sa lalaki, Ephata, ibig sabihin, mabuksan ka. At nakarinig ang lalaki na wala rin ang kapansanan niya sa pagsasalita at nakapagsasalita na siya ng normal. Kaya, sa experience ni Panginoong Hesukristo, sabi nga hindi niya minaliit o hinamak ang may mga kapansanan. Sa halip ay ito ay ginamot niya. Kaya anong natutunan natin? Aling Lucila, ako hindi nagagalit sa iyo, pero ito po ay pagising para sa iyo. Baka kayo natutulog sa pangangatwiran ng salita ng Diyos o pangangatwiran ng tao na yung sinasabi mong abroad. Kung ikaw man ay abroader o OFW, ikaw man ay nasa Pilipinas, wala po tayong karapatan magsalita ng ganyan. Hindi po natin hawak ang kapalaran o ang future ng isang taong may pangarap sa buhay. Makita niyo po si Mr. J. PWD, ano? Marami siyang katangian na wala sa ibang mga normal. Kaya, sa halip na palakasin po natin ang kanyang loob at bigyan ng moral support, huwag po natin i-down. Huwag natin pong i-bully ang isang taong nagsisikap na mamuhay ng legal at mapayapa na tao, na lalo na sa isang kalingap. Siya po ay laging tumutulong sa ating kapwa bagamat may kapansanan. Tatanungin lang po kita, kaya niyo po bang gawin ang ginagawa ni Mr. J? Kung hindi niyo po kaya ang kanyang ginagawa na pagtulong kasama ng mga kalingap, kasama ni Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs at Kalingap Rab, huwag na lang po tayo mag-comment ng masakit. Dahil kung siya po ay makarating dito sa mga bansa na katulad ng lugar na pinagtatrabawan namin, baka mapahiya po tayo. Walang pwedeng magsabi ng sitwasyon, ng kalagayan ng isang tao at hindi pwede tayong humamak. Maski ang Diyos ay hindi niya gusto
na hinahamak ang ating kapwa. Dahil yun po ay hindi maganda sa paningin ng Diyos at maging sa paningin ng lahat ng tao. Maging gaya ko. Hindi kita hinahatulan pero gusto lang po kitang gisingin na maging maingat ka po sa pagsasalita. Huwag basta mamimintas at kung maaari, sabi nga, magpasalamat tayo, maging mapagpasalamat, maging mapagpalakas ng loob ng mga taong mga nanghihina at laging positibo ang sabihin at huwag tayong magsalita ng ikasasama ng ating kapwa, lalo kung hindi naman tayo nakakatulong. Ito po muli, ang inyong kaibigan, si Kalingap Ed Elia Vlogs. Ay muli, papasalamat. Pag-subscribe po yung mga kasama ko sa BSM, Reactors and Defenders. At ang mga kasama ko, mga charity vloggers ng Kalingap. At mga kasama ko sa MERD. Mga kasama ko rin sa grupo ni Ruel, Dodong, at lahat po ng mga supporters ng Kalingap ay pakisuyo, kung maaari po i-subscribe nyo. Ako po, kahit hindi na, maligaya na po ako ng aking kababayan sa Camarines Norte ay napupukasan ni Kuya Bal Santos Matubang at Ed the Vlogs at Kalingap Rab ng tulong at yung mga kasama kong ay tulong-tulong dyan sa parte ng Camarines Norte dyan sa mismo sa Dait sa aking bayan. Kayo nagpapasalamat muli. Ate Lucila Cortez, walang personalan. Ito po ay payo ko lamang sa inyo na bago magsalita, gamitin natin ang ating isip bago buka ang bibig. Ito po muli si Kalingap Elia Vlogs mula dito sa bansang Italia ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa nakinig sa aking munting reaksyon. Salamat po. I love you all. Bye-bye.